Glory to God, glory to Christ Jesus. Magandang hali sa ating lahat na narito sa St. Joseph Church. Good afternoon, Sister Dali. Yes, good afternoon, Sister Lai. Isang pinagpalang hapon, tanghali sa ating lahat mga sisters. Woo! At ngayon po, kamustahin po natin muna ang ating mga kapatid. Kamusta na po ang mga anak ng Diyos? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Praise the Lord. Salamat sa Diyos, matagumpay ang lahat. So, sa oras na ito, wala po tayong i-welcome. Tayo po ay mag-proceed sa sharing portion, Sister Lai. So, sino pong pinagpala? Taas ang kamay. At ipalakpak sa Diyos na buhay. Well, siya Amen. Amen. Sister Dali, pagising pa lang natin sa umaga, Yes. isang blessing na. Amen. Dahil sa buhay na muli niyang binigay sa atin at Amen. ipinahiram. Amen. So, sino Yes. po ang una maghahayag ng kabutihan ng ating Diyos? Ang mga birthday celebrant dyan? Alam ko may birthday ngayon. Baka naman. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Sister Judy. Dito po sa gitna meron. Mayora, ating First Lady. So kung wala po si Sister Judeline ng Sunday. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy birthday, kapatid. Thank you, Lord. Dahil kaarawan ko po, nais ko pong pasalamatan ng ating Diyos dahil sa araw na ito na pinagkaloob ng Panginoon, ang araw na ibinigay niya sa akin, karagdagan ng aking buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na iyong kaloob po at maging sa mga pagsubok, Panginoon, at mga biyaya na aking nakamit sa buhay ko ay aking pinapasalamatan. At ako po ay nagpapasalamat din sa blessing na ibinigay ni Lord sa pamagitan ng paglilingkod at maging sa aking mga amo na kung saan po ay mag-aapat na taon na po ako sa aking amo. Sa maraming mga pagsubok na pinagdaanan ko po sa iba't ibang mga amo, ito po ang aking amo ay talagang pinagpala po ako dito. Napakagaan po ng aking trabaho at bagamat sila po ay stay at home po ang aking mga amo ay talagang napakabait po nila. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at parangal. Thank you, Lord. Amen. Amen. Happy birthday, Birthday, kapatid. sis. Sino pa po? Sino pa po? Sino ang mga karere contract lang dyan? Wala? Sister Sister Celsa, Celsa. praise the Lord. Palakpakan nating Diyos. Magandang hapon po. Yeah, nais ko lang pong ibalik papasalamat kay Lord dahil po last June, na-hospital po yung mama ko. Akala ko po, mawawala na pa ako ng mama, pero pinagkaloob po ni Lord ang panibagong buhay. Pinapahiram pa po niya sa amin. Kaya Lord, maraming salamat at hindi po siya makalakad nung nakalabas po sa hospital. At ngayon po, sa kabutihan ng Diyos, unti-unti na po siyang nakalakad at nawa sa darating na kaarawan niya sa September 24 nawa, totally na makalakad na siya. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iyo po ang binabalik ang papurit papasalamat. Thank you, Lord. Tunay na ang ating Diyos ay a great healer. Anumang Amen. klase at uri ng karamdaman, kaya niyang pagalingin. Amen. So, sino pa po? Amen. Sino pa po? Sino pa po ang pinagpala? Wala na? So, Wala na po. So, yes. sa oras na ito, ay tayo po'y mag-ready na sa ating panambahan at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Tayo na po ang lahat. Tayo na po ang lahat, mga kapatid. At tayo po'y sama-samang magburi at manambahan sa oras na ito. At ihanda pong ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid, si Brother Pai Pai Gonzales. At sa paunang panalangin ni Sister Tintin.
At Amen. sa, At sa pagpupuri, pananambahan pananambahan ng ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Welcome, Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa paggabay na iyong ibinigay sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito na kami ay dinala mo sa iyong tahanan upang ikaw ay aming mapapurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat din po sa iyong banal na misa na aming isinilabra ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming napakinggan sa iyong banal na misa ay maging gabay namin sa araw-araw naming buhay at ito'y aming may sa buhay. Panginoon, itinataas po namin ang gawaing ito sa hapong ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, talas ng kaisipan, upang ang mga salitang aming tatanggapin sa araw na ito ay aming maging kalakasan sa Espiritu at katotohanan. Lord, itinataas din po namin sa iyo ang isinugo mo sa lugar na ito upang maghatid ng iyong mabuting balita, Panginoon. Basbasan mo po, Lord, ang kanyang mga labi upang ang mga tanging mga salita mo lang ang ihayag niya ayon sa iyong kalooban, Lord God. Itinataas din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga workers, Panginoon, ang choir at ang aming hallelujah, Lord God Jesus. Panginoon, itinataas po namin ang mga nakalinya nilang awitin sa araw na ito, Panginoon. Nawa, Lord, ito ay makarating sa iyong luklukan, Panginoon. At Lord, itinataas din po namin ang aming mga ministro, ang mga instrumentong gagamitin nila sa araw na ito, Panginoon. At Lord, idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kaluluwang inakay mo sa lugar na ito, Panginoon, upang makapakinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Itinataas din po namin, Lord, ang kasama namin sa YouTube, sa Facebook Live na, Panginoon. Nawa ng bawat salitang mapapakinggan nila namin, Panginoon, ay ito ang maging silbing gabay at kalakasan namin sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. At lahat ng mga salitang ihahayag ng isinugo mo sa lugar na ito, Panginoon, ay maging kalakasan namin, Lord, at mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinasama't dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na Panginoong Hesus, na bubuhay at nagahari ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise you, Jesus. Ang lahat ng mga kamay taas sa ating Diyos na buhay, palakpak. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Sa oras na ito, ay sama-sama tayong magpuri at manambahan sa ating Diyos. Itaas ang mga kamay, mga kapatid. Let us welcome the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let's praise Him. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Come in this place, oh God. Hallelujah.
Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace, God. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace through all the earth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace through all the earth. That I may bring your love and peace through all the earth. That I may bring your love and peace through all the earth. Amen. Thank you, Holy Spirit. Ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos. Amen. Ang sabi niya sa kanyang salita sa Santiago 1 verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Amen? Patuloy tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ano man Praise ang the mga Lord. pagsubok na dumarating sa ating buhay, kayang-kaya yan pagkat si Lord ang ating kasama. Amen? Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Ang lahat ay sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Ibigay natin ang the best na pag-indak at pag-awit at pagpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Come on, church! Praise the Lord. Come on, dancers! Hallelujah! Magalak ka, Pilipinas! Ang Diyos ay sumasayo. Amen! Hallelujah! Magalak ka, Pilipinas, ang Diyos ay sumasayo.
Diyos na buhay. Amen. Napagod ba kayo? Ang lakas. Thank you, Lord. Ang sarap na magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Sa oras na ito, patuloy tayong magpuri at manambahan sa ating Diyos na buhay. Patuloy itaas ang mga kamay. At sa oras na ito, ating isuko ang ating mga puso sa ating Diyos, pagkat alam natin na Siya lamang ang ating kalakasan. Siya lamang ang ating tagumpay sa buhay na ito. Amen? Taas ang mga kamay sa ating Diyos sa buhay. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Narito kami, Panginoon. We surrender everything to you, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa mga oras na ito na muli ka kay aming makasama, Panginoon. At muli kay aming mapapurihan sa araw na ito, O Diyos. O hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your grace, O God, na patuloy mo yung pinagkakalob sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. I come to you with contrite heart. My life I bring as sacrifice. I raise my voice in honor to you, my Lord. My life, my soul I offer to you, my majesty. I give all. Hallelujah, Jesus. I come to you with contrite heart, O God. I come to you with contrite heart. My life I bring as sacrifice. I raise my voice in honor to you, my Lord. My life, my soul I offer to you, my
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You made that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be, though your
Hallelujah. Tayo manalangin sa Diyos sapagkat sinabi ng Diyos, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na pinagkakautangan namin ng aming kaligtasan, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami po'y nagpapasalamat sa buong linggo na biyaya na patuloy yung pinagkaloob mo sa amin. Biyayang pisikal, wala kaming sakit. Biyayang espiritual, meron kaming peace of mind, kapayapaan. At biyayang pinansyal na sabi mo, walang taong nagmamahal sa iyo na kukulangin bagkus siksik-liglig ang biyaya na kanilang tatanggapin. I-bless mo rin po ang pakikinig na aking mga kapatid, panonood sa iyong gawain dito sa Hong Kong, pagpalain saan man sila naroroon. Po aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Ilang Panginoon nagdiriwang sa pagdating niya, nangangalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa bina, nakakaandang tulungan ka. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap mo at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang mga kamay. Palapak para kay Lord. Ganyan. Hallelujah! Yeah. God is good. all the time. All the time. God is good. Yan. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay, para po sa announcement muna tayo, para sa mga
may kamag-anak dito sa Hong Kong, no? Halimbawa, sa ibang bansa kayo, may kamag-anak kayo nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Pag sinabing international, Monday to Friday, hanggang Sabado ba yun? International? Ang tawag doon, International Day Off. Ha? Monday to Friday. May gawain tayo dito sa St. Joseph Parish Church, Garden Road, Hong Kong. At alas 12 hanggang alauna ang misa, alauna hanggang alas 2:30 ang gawain ni El Shaddai. Mapakinggan niyo yung napakagaling na mga choir natin. Naman yun, no? Amen. Simula nang in-announce ko to kasi may mga nagtanong sa ibang bansa, brother, saan ang gawain dyan sa Hong Kong? O yun, marami palang hindi nila alam. So, ipamalitan nyo, i-share nyo sa YouTube, sa Facebook page, ang atin pong mga gawain dito. At saka, I advise na lahat ng mga Monday group hanggang Friday group, once a month magkaroon kayo ng outreach o reach out dyan sa worldwide. Ako, malapit na ako 1 taon, di pa ako nakarating sa worldwide. Amen? Monday to Friday ang gawain eh. Okay? Yan ang ating patalastas. Ang topic natin ngayon, alam mo kung ano? Di pa. Maganda. Wise people gain and honor reputation. Tandaan nyo, yung pong pamagat ng atin pong aralin, doon tayo kukuha ng pagninilay. Reading taken from the book of Proverbs chapter 3 verse 34 up to 35. Ganito ang sinasabi. He has no use for conceited people, but show favor to those who are humble. Ito na yung ating aralin. Wise people will gain a honorable reputation, but stupid people will only add to their own disgrace. Sabi sa ating sariling wika sa Tagalog, ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman. Ngunit, kinagigiliwan ang mga may mababang kalooban. Ang taong matalino magkakamit karangalan, ngunit pulos kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Tayo na. Ang mga matatalino hindi nahihiya. Tayo na. Ang lahat ay sumaw. Sayaw, dito kayo. Huwag na magpatumpik-tumpik. Walang patong-tumpik. Mapit na. Subukang ibigay. Handog na para sa Kanya. Sayaw, sayaw. Kung buhay mo'y pagpapalain niya. Tayo na. Tayo na. Ang lahat ay sumamba. Huwag nang magpatumpik.
Ang ganda kung ganito lang ang buhay, no? Hayahay ang buhay. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Kaya yung mga walang tinataluhan, patumpik-tumpik pa kayo. Pumunta kayo dito sa St. Joseph Parish Church, Garden Road. Jack yung buhay mo'y pagpapalain niya. Katulad ng balong kusina na itago, binigay sa Diyos, inalong ng lubos. Siksik, liglig, umaabaw pa, pangako ng Diyos na pagpapala. Siksik, liglig, umaabaw pa, inubos ng Diyos pangakong biyaya. Siksik, liglig, umaabaw pa, mula sa durong awan niya ay ibubuhos na. Siksik, liglig, umaabaw pa, pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Siksik, liglig, umaabaw pa, pangako ng Diyos na pagpapala. Siksik, liglig, umaabaw pa, ibubuhos ng Diyos pangakong biyaya. Siksik, liglig, umaabaw pa, mula sa durong awan niya ay ibubuhos na. Siksik, liglig, umaabaw pa, pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Pangako ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka. Pangako ng Diyos, pagpapalain ka. Ako hindi ko makalimutan, yung unang linggo ko dito, no? October 18, Sabado. Birthday ko, October 17, no? Wala akong handaan kasi palipad na ako dito eh, no? Nabali pa yung aking paa doon sa bus na up and down. Nahulog ako doon eh, papuntang. Doon ako nag-talk, kauna-una akong talk sa Saikong, sa Secret Heart. Oh, alam ko yun eh, kasi ang tao siguro, ganun lang karami. Ngayon, malapit na mapuno sila. Ito, ngayon, yung isang lane dito, tingnan nyo, mapupuno na to. Sa susunod, mag-akay kayo tag-iisa. Nako, puno na to. Alam mo bang kinakatutuwa ng Panginoon? Sabi ni Lord, isang kaluluwa lang. Madala mo sa paanan ni Jesus, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, libo-libong mga anghel ng Diyos sa langit magdiriwang na sumasayaw ng katulad ng sinayaw nila kanina dito. Siksik, liglig, umaapaw pa. Okay, magsiupo na kayo. Pinapatawa ko lang kayo kasi mahirap makinig ng salita ng Diyos pag nakasimangot. Okay? Gaano ba kahalaga ang reputasyon? Alam mo, masira ng lahat, wag lang masira yung reputasyon. Amen? Kaya lang, nung nandun ako sa Japan, sabi ng isang kaibigan kong Japanese, you know, Baisang, the most richest politician in the world, Philippine politician. Sabi ko, nanonood yata ito sa mga balita sa Pilipinas, no? Mayroon ba politiko sa Pilipinas na mahirap? Sa Pilipinas nga, barangay kapitan, naka-Fortuner, luxury car. No? Ito ang dapat mabago. Kasi ang reputasyon, napakahalaga po. Amen? Ito naman ang pinakamaganda. Pag ikay gumagawa ng mabuti, naroon naman yung karangalan, honor. Kaya kung mapapansin natin ang ating topic, sabi dito, wise people gain a honor reputation. Yan ang pinakamaganda. Alam mo ba sino nagbigay ng karangalan sa bansa natin? Manny Pacquiao. Manny is a preacher, pastor.
Baka hindi nyo alam yon. Yan lang matindi kasi sa buong planeta o sa buong mundo, walang nakakakuha ng 8 division of the world. Hanggang 6 lang sila. Kahit ikuha nyo yan sa ano. Kaya hindi pwedeng mawala yung reputasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas hindi mapahuli. Lagi tayong mayroong Miss Universe. Kasi magaganda kayo, hindi kayo mga maot, hindi kayo mga pangit, kayo yung mga magaganda lahat. Amen po ba? O sino pa yung maraming karangalan na humahakot ng gold medal, yung nagtatambling-tambling, ang tawag nun? Si Yulo. Sus, kaliit lang na mama yun. No? At ngayon, kasi nanonood ako lagi, hindi ako nanonood ng mga chismis. Ha? Lahat ng Pilipino sa buong mundo, kung ang ibang mga bansa pinauwi ang ibang lahi, ang mga Pilipino ngayon pinababalik nila. Kasi nakikita nila ngayon na pilay sila. Pati ang Amerika, ang Canada, ang iba't ibang mga bansa. At alam niyo ba ang Singapore, yung 15 country na number 1 na gusto nila ay ang Pilipino, number 1 Singapore, number 2 Hong Kong. Yan ang dahilan. You are the precious sa mga taga Hong Kong. Ha? Kaya tingnan mo ngayon, hindi na kayo pinahirapan sa mga bisa-bisa ninyo. Binago nila ngayon mga policy. Kahit sa Saudi Arabia, kahit saang bansa sa buong mundo. Sapagkat ang Pilipino ay pinili na pinino pa. Ha? Kaya maging proud ka as a Pilipino. Number 1 tayo sa tinatawag na seafarer. Ilan ang seafarer sa buong mundo? 1.5 million na mga seaman. Ang mga caregiver, number 1 tayo, caregiver in the world. Ha? Number 1 tayo sa mga engineer, IT, o anumang larangan. Ang Pilipino hindi mo mapahuli. Yan ang reputasyon. At ito pa, bago mag-2030, magiging superpower, super rich ang Pilipinas. Ha? Kasi ang ibang bansa na po ang nakatuklas nga na yung kung anong mineral, kung anong yaman ng Pilipinas. Ubus na ang langis ng buong mundo. Ang natirang langis nandito sa Pilipinas. At ang langis natin, simula Mindoro, West Philippine Sea, hanggang sa Cebu, hanggang sa Bisaya, hanggang sa Surigao, nandoon pinakamalaking deposito ng deuterium sa buong daigdig. Ha? Ngayon, itaga nyo sa bato. Ha? Pagdating ng panahon ng mga Pilipino, na'y katulong. Kayo na mag-hire ng katulong na foreigner. Amen? Para makaganti kayo. Masyadong inano nila ang mga Pilipino. Tingnan mo Israel? Ha? Nung nandun ako sa Israel, maniwala kayo. Pag-akyat ko sa minibus, yung 2 Israelite na magandang babae, bumaba sa upuan, binigay sa akin ng upuan at umupo sa sahig. Ha? Alam mo ba sa Israel, tingin nila sa mga Pilipino ganito? Kasi kung wala yung Pilipinas, ubos ang lahi nila panahon ni Hitler. Tayo po ang nag-open para kupkupin ang refugees ng mga Israelites na mahigit 1,300 pinatira natin sa Marikina. Amen? Yan ang reputasyon ng Pilipino.
Kaya nga, huwag niyo intindihin yung mga, magkuhan kayo, manood kayo ng mga may kabagay-bagay, may kwenta. O ngayon, pag nakita mo yung stoplight, sino ang inventor niyan? Pilipino. Hindi nyo alam yon. Pag nakita niyo yung ilaw, lahat ng ilaw sa buong mundo na ginagamit, ang nag-invento niyan, Pilipino, si Flores. Ha? Amen? Hindi mo pwedeng, ang Pilipinas, ang mga Pilipino, hindi tayo bubo. Ang Pilipino, lahat ng lingwahe alam natin. Bakit? Marunong umadapt ang mga Pilipina at Pilipino. Yung ibang dito, ang tingin ko, pag lumabas, hindi katulong, mukhang amo. Mukhang employer ang dating. Yan ang gusto ko, no? Huwag kayong pahuli. Kung may alas kayo, isuot nyo. Kaya binili mo yan eh. Amen? Ikaw talaga, in-check, no? Okay, dadako na tayo sa ating topic. Ulitin ko. Anong sinabi sa ating binasa? Ang mga palalo, kanyang kinasusuklaman. Huwag kayong magyabang. Ha? Ang ipagyayabang mo si Kristo na nakilala mo siya. Ngunit kinagigiliwan ng Diyos ang may mababang kalooban. Na? Relax ka lang. Hayaan mo na silang mag-angat ng upuan mo. Hindi ka magbubuhat ng upuan mo, sila ang magbubuhat. Alam mo, sinabi sa akin sa Singapore, sabi ng isang Singaporean, Pilipino, ang katumbas niya, isang Pilipina, ang katumbas niya, 5 Thailander o Indonesian. Na? Alam mo, binuhos na ng Singaporean yung sahod niya. Kailangan ng Singaporean yung magtuturo sa mga bata, ang tawag nun? Tutorial? O siya na. Kailangan ng mga bata yung lahat ng mga kuha na yun, binigay sa kanya. Tapos sinabi sa kanya ng employer niya. Kasi bata pa siya workers natin sa Singapore. 3 years ako naghawak ng opisina. Naroon na siya ngayon sa, mayaman na nandun na siya ngayon sa Karkar, sa Cebu. No? Alam mo sinabi ng amo niya? Marunong ka mag-drive? Sabi niya, yes ma'am, okay. Mag-aral ka ng driving sa Singapore. Isipin mo siya ng driver. Tapos sinabi ng amo niya, marunong ka sa computer? Yes, ma'am. Nilagay siya sa opisina. No? Siya may hawak ng data ng negosyo ng amo niya. Isipin mo, siya ng driver, siya ng tutor. Anong ginawa ng amo niya? Lahat ng sweldo, tinaasan ng amo niya, at nung umuwi siya, sabi ng amo niya, okay, that is the time na masuklian kita sa iyong kabaitan. Binigyan siya ng bonus. Yun ang hindi ko alam kung magkaano. Palapakan natin ng Panginoon. Amen! Amen po ba? Yon. Kaya, tayong mga Pilipino, Pilipina, ay hindi po tayo pwedeng maliitin sa buong mundo. Bakit? Fluent tayo sa English. Yung ibang mga lahi, hindi sila marunong. Ha? Ako, 2 years ako sa Japan. Nihongo ni wakarimashita. Hai, arigato. Daijoubu desu ka? Sugoi ni. Bakit? Nag-aaral ako ng Nihongo doon. Ang kausap ko, mga bata, ayaw ko na matatanda. Pagdating ng bata, yung inalagaan ko ito, Tadaima, baisang des. Ibig sabihin, Tadaima, I'm home.
itikimasu. Aalis na daw siya. Dumo. Pinag-aralan ko lahat yun. Pagkatapos, doon sa mga bata, nandun ako sa McDonald, nagkukuhan lagi, bowling. Kasi yung bowlingan na malaki doon, McDonald, alam mo, magaling ako mag-bowling, champion kami lagi. Yung mga Pilipino doon, ang laro doon, kung sinong matalo, siya magbabayad sa McDonald at siya rin magbabayad sa bowlingan. Kaya lagi akong libre eh. Kasi lagi akong panalo. Spare strike. Tapos kinausap ko yung mga doon sa cashier at saka yung mga nagservidor ng mga Japanese. Sabi ko, "Hi, musi, ano ni? Teach me Nihongo and I will teach you English." Really? Ay. Kaya natuto ako doon, ang kausap ko. Tapos sinabi ng isang Pilipina, "Baisang, do you know, this girl, anak yan na may-ari ng pinakamayaman dito sa Oharamachi." Sabi ko, wala akong pakialam kung anak siya may-ari. Bakit nagtatrabaho siya dito sa McDonald? That is the difference of Filipino culture in Japanese. Sa Japanese, kahit mayaman ka, magtrabaho ka. Wala ang asahan doon. Hindi ka umaasa kahit kanino, kahit sa magulang mo, kahit mayaman ka. Yung wallet mo walang laman, ikaw ang gumawa ng paraan para lagyan mo laman yung wallet mo. Tapos sabi ko, ganun ba yun? Tapos sabi ng isa, alam mo, Brother Bay, ang babae dito sa Japan, walang mana. Ganun ba? At mayaman sila. Oo, ang may pinamamanahan ng may-ari ng mga kumpanya, lalaki lang. Paano yun? Di kung bigyan sila ng kapatid nilang lalaki, kung anong bigay, tanggapin nila, pero hindi sila pwede mag-demand. Ganun bang batas, kwan dito? Yung kultura nila, oo. Tapos sabi niya, ang babae dito sa Japan, nakadepende sila sa mapapangasawa nila. Kaya kung ang mapangasawa mo hindi tagapagmana, kawawa ka day. Kaya makita mo nga po nisa doon, ayaw na nila mag-asawa. Sabi ko, paano ngayon yan? Sabi niya, ganyan dito, Brother Bay. Pero, ang reputasyon ng mga Hapon, pag napahiya sila, mabuti pang mamatay sila, kaya naghaharakiri sila. Kasi ayaw nilang mabuhay sa mundo na walang dangal. Amen? Mayroon dyan na magnanakaw na mamatay tao. Kwan pa sa proud na proud po sila. Sus, Ginoo ko. Ang kasamaan, wag mong wag mong ikwan na proud ka. Amen? Amen po ba? Hanggang ngayon, hinahanap pa yung mga nawalang sa bungiro. Amen? Darating ang panahon, sinabi ni Lord, ang mga lihim, ibubunyag niya. Ang nakatago, ilalabas niya. Ang mga nasa kahiyan, ipagsigawan. Amen? Ang Biblia, hindi pwedeng magsinungaling. Kaya ito pong kawikaan, mayroon kaming programa sa radyo, 11 to 12, kawikaan pre-over in counseling. Hindi po kami gumagamit ng ibang
kuan sa Biblia, kundi puro lahat kawikaan. Kaya itong kawikaan na ito, halos nadaanan ko na ito, ginawan ko na lang ng teaching topic. Ha? Kasi nagawa na namin ito sa programa, sa DWXI, yung kawikaan pray over in counseling. At doon ko nakita na ang kawikaan ay Proverbs. Ang Proverbs ay kawikaan. Alam mo ba? Ang buhay ng tao sa araw-araw, ang pamumuhay ng tao sa araw-araw, nakasulat na lahat sa kawikaan. No? Yung pangyayari sa mundo, noon at ngayon, nandito sa kawikaan. Kaya kung gusto maayos ang buhay mo, dito ka magbasa. Kasi lahat ng mga ginagawa mo sa araw-araw, nandito nakasulat. Amen? Okay, itong verse